Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 4 na magkakaanak, patay matapos pagbabarilin sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. 2 barko ng China Coast Guard, binuntutan ng barko ng atin ito coalition habang naglalayag sa Pag-asa Island. Higit 1,000 traffic violators nahuli sa unang araw ng No Contact Apprehension Policy. Sa MBC TV correspondents, lalaki arestado sa tangkang pagpatay sa isang kagawad sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Bella Belen, pinangunahan ng 60 aplikante sa 2025 BVL Rookie Draft. At sa Showbiz Pattern, libreng concert, handog ng OPM band na Moonstar 88 para sa ika-25 taon ng kanilang hit song na Torete. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ang simpleng pagpapalipas ng baha na uwi sa madugong masaker ng 4 na magkakaanak at pagkasugat ng 3 iba pa sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Bigla na lang daw sumulpot ang mga armadong suspect sakay ng isang minivan. Una sa balitang yan, si June Dimakutak. Balita mula sa Mindanao. Dead on the spot ang 4 katao habang 3 ang sugatan matapos paulanan ng bala ng 6 na armado sa barangay Ladja, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang mga biktima ay magkakamag-anak na residente ng barangay Crossing Simuay at pansamantalang nagpalipas ng baha sa barangay Ladja nang maganap ang pagmasaker sa kanila. Sa impormasyon mula kay Sultan Kudarat Municipal Police Station Police Chief Lieutenant Colonel Ismael Madin, ang mga nasawi ay kinilalang sina Mukaram Sarat, 73 years old, Kadir Sarat Indao 29, Basit Gampong 63 at Rohana Sarat Indao 10. Habang ang 3 sugatan ay sina Hasim Ali Omar 32, Noria Basit Indao 35 at Rohamin Ali Omar 17. Ayon sa mga witnesses, pasado 1:00 ng hapon habang namamahinga sa kubo ang magkakamag-anak, bigla manong dumating ang isang color white minivan na may sakay na 6 na armado at walang habas na pinaputukan na kinaroroonan ng mga biktima. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy sa pangangalap na impormasyon ang SKMPS sa kung ano ang motibo at kung sino-sino ang 6 na katao na responsable sa naturang masaker na mabilis na tumakas sakay ng puting minivan. Para sa TV Network News, RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binubuntutan ng China Coast Guard vessel ang barko ng atin ito civilian mission sa West Philippine Sea. Natukoy ng atin ito ang CCG vessels na may hull number 3306 at 21549. Naispatan ng shadowing habang ang MV Kapitan Felix Oca ay nasa layong 54 nautical miles mula El Nido, Palawan. Niradyohan pa ng mga dayuhan ang barko ng atin ito pero sinagot ito ng radio challenge ng mga Pilipino. Guard 5702. This is China Coast Guard 3306. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Kagabi naganap ang una sa 2 concert ng ikatlong atin ito mission. Tampok sina Ebe Dancel, Noel Cabangon at iba pang local at foreign act. Naglalayag ang higit 100 kataong sakay ng Felix Oca patungo sa bisinidad ng Pag-asa Island para sa isa pang concert sa West Philippine Sea.
Matapos ang unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, tila maagang pumaldo ang MMDA sa higit 1,000 nahuling pasaway sa kalsada. Bagay na mabilis nilang pinabulaanan, habang palalawigin din ang dry run para sa odd-even traffic scheme sa gitna ng rehabilitasyon sa EDSA. Ang balitang yan, tinutukan ni Edniel Parosa. Umabot sa higit 1,000 ang mga nahuling lumabag sa iba't ibang traffic violation sa unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension o NCAP. Sa pinakauling datos na inilabas ng MMDA ngayong umaga, 1,112 ang naitalang NCAP apprehensions mula nang ipatupad ang programa kahapon na alas 6 ng umaga. Mayoriya umano sa mga ito ay pagbaliwala sa traffic signs at mga pagdaan sa EDSA busway. Ayon sa ahensya, kumpara sa parehong petsa ng nakarang taon, bumaba ito mula sa higit 3,000 violators na nasilip sa kanilang kamera. Pero hindi lahat ng 3,000 nabanggit ay natikitan, kundi na-monitor lamang sa kamera dahil hindi pa noon in-effect ulit ang NCAP. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, mistulang natakot ang mga motorista sa pagbabalik na nasabing programa. Personal nating nakita sa command center kung paano sinusuri ng MMDA ang sitwasyon sa major thoroughfares kahit ang mga motorsiklong halimbawa ay dumadaan sa bike lane sa kanang bahagi ng EDSA, nahuhuli ng kamera. Tiniyak naman ni Artes na hindi ginagatasan ng NCAP lalo't una, hindi raw sila kasama sa unang inireklamo sa korte dahil sa mataas na multa. Pangalawa, wala umanong third party ang MMDA dahil sarili nilang sistema ang ginagamit na AI o Artificial Intelligence Camera at iba pa para sa NCAP. Samantala, sa halip na sa 1 linggo, 1 buwan nang ipatutupad ang dry run ng odd-even scheme na nakaumang sa June 16 kasabay ng planong pagkukumpuni sa EDSA. Nilinaw naman ng MMDA na oras na ipatupad dito sa EDSA, hindi iiral ang normal na number coding scheme na tuloy pa rin naman umano sa iba pang panig ng Kalakhang, Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, paspasan na rin ang clearing operations ng MMDA sa iba't ibang mabuhay lanes mula Quezon City hanggang sa Maynila na gagamitin bilang alternatibong daan alinsunod sa EDSA rerouting scheme. Silipin ang mga apektadong kalsada sa report ni Dustin Bayog. Tuloy-tuloy ang sinasagawang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA sa kalagitnaan ng Hunyo. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clearing obstruction sa kahabaan ng mabuhay lanes mula Quezon City hanggang Maynila na isa sa magiging alternatibong ruta ng mga motorista kung magsisimula na ang EDSA rebuild. Kahapon nakapagtala ang Special Operations Group Strike Force ng MMDA na aabot sa 11 sasakyang kanilang nahatak sa mabuhay lanes habang 22 ang natiketat. Gayon din 11 sasakyan ng kanilang nahatak sa Commonwealth Avenue at IBP Road habang 18 ang naisyuhan ng citation tickets. Bahagi ang paglilinis ng mabuhay lanes sa 5 intervention ng MMDA na naglatag ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista at upang makaiwas sa abala ng maidudulot ng EDSA rebuild. 15 sa 22 rerouting schemes ng MMDA ay pa-southbound kabilang alternatibong ruta sa Taft Avenue, Tramo, Ayala Avenue, Shaw Boulevard, Ortigas, Kamuning, Roosevelt Avenue at Skyway Stage 3. Habang 7 rerouting schemes naman ang pa-northbound ang maaring daanan ng mga motorista, kabilang ang Macapagal Avenue, Kalayaan Avenue mula EDSA, gayon din sa Pioneer Street at Quirino, Arnaiz at Buendia Avenue na mula sa Rojas Boulevard. Samantala, ilan pa sa intervention ng MMDA ang nauna nang inanunsyo tulad ng odd-even scheme na sisimulan ang dry run sa June 16, libreng toll fee sa ilang sections ng Skyway Stage 3 na mangyayari pa sa Hulyo at Agosto, pagdaragdag ng units ng thread sa MRT3 at karagdagang 100 bus para sa EDSA busway. Habang pinag-uusapan pa kung itutuloy ang paghahati muna ng mga motor rider at bike rider sa mga itinalagang bike lanes. Inaasa magsisimula ang rehabilitasyon ng 23.8 km ng EDSA lane sa June 13 na nagkakalaga ng higit 8 bilyong piso na inaasang matatapos sa 2027. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, kasado ng aprubahan ng Asian Development Bank o ADB ang $400 million loan para sa Pilipinas ngayong taon. Gagamitin ang naturang pondo para sa mga inisyatiba at programa sa ilalim ng National Adaptation Plan. Ang mga pinakahuling ulat mula sa 46th ASEAN Summit, ibabalita live ni Let Narciso. Let? Maglalaan nga ang Asian Development Bank ng $400 million na pondo para sa Pilipinas sa ilalim ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA. Ito ang iniulat ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno matapos ang 16th BIMP-IAGA Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang Pilipinas ang chairman ng BIMP-IAGA ngayong taon, kaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa meeting kanina. Ayon sa ADB, ang $400 million loan na kasadong aprubahan ngayong taon ay para sa pagpapalakas ng marine ecosystems at suporta sa blue economy sa ilalim ng National Adaptation Plan. Ipinaliwanag naman ni Magno na nakasentro ang BIMP-IAGA sa pagpapaunlad ng underdeveloped or remote areas. Para kay Secretary Magno, malaking bentahe ang BIMP-IAGA sa Mindanao at nakita na rin naman ang pakinabang dito ng rehiyon. Narito si Secretary Magno. Ang pakinabang ho talaga ng Mindanao, nakita doon sa tumaas na GDP at sa tumaas na mga value ng mga priority infrastructure projects, nakinabang ang Mindanao. Halos lahat ng mga efforts na binigay ng ADB na tulong sa BIMP-IAGA sa Mindanao na pupunta. Samantala, kanina ay nakibahagi rin si Pangulong Marcos sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na dinaluhan ng mga leader ng Gulf countries. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso, nag-uulat ng live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan ginaganap ngayon ang 46th ASEAN Summit. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng isang kongresista na hindi maituturing na conflict of interest ang nakatakdang pagsali ni Congresswoman-elect Leila De Lima sa impeachment ng House Prosecution Panel. Anya, hindi matatawaran ang kaalaman ni De Lima sa extrajudicial killings na isa sa mga nilalaman ng Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Ang mga detalye alamin sa report ni Milky Regunan. Late mong kinatawanan ng Kamara sa 20th Congress si dating Senator Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List at isa ito sa mga patakaran kaya napili siya na maging miyembro ng House Prosecution Team na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur sa muna'y pagsali ni De Lima sa komposisyon ng House Prosecution Team dahil kritiko ito na mag-amang Duterte. Ang kay Adjong hindi matatawaran ng track record at legal experience ni De Lima lalo na sa usapin ng human rights at extrajudicial killings kaya siya ay kwalipikado para tumulong sa pag-usig sa Vice-Presidente. Sinabi ni Adjong, pamilyar si De Lima sa mga kaso ng pagdukot at sa dami ng mga biktima ng EJK na nasa mga affidavit ng mga whistleblower na sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Matatandaan sina Las Cañas at Matobato ay parehong umaming hitmen at kasapi ng tinatawag na Davao Death Squad. Naumano'y pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadawit din sa EJ case noong alkalde pa ng Davao City. Kasama ang EJ case sa Articles of Impeachment na ipipresenta ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Kinumpirma din ni Adjong na kinukonsidera ng House Prosecution Panel ang pagkuha ng external legal experts para makatulong sa pagbuo ng matibay na kaso na pinayagan din noong 2012 impeachment trial ni umaong dating Chief Justice Renato Corona. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyan po tayong nakakaramdam ng malakas na pagyanig dito sa bahagi ng Pasay City sa Metro Manila
At nakatatanggap na rin tayo ng ulat ng pagyanig sa ibang bahagi pa ng NCR. Atin hong ihahatid sa inyo ang latest maya-maya lamang sa oras na maglabas na ng update ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology tungkol sa lakas ng pagyanig na ito. Ulitin ko lamang ho, ngayon ay nararamdaman natin ang malakas na pagyanig dito sa bahagi ng Pasay City sa Metro Manila. Sa mundo ng volleyball, inilabas na ng Premier Volleyball League ang listahan ng mga atletang nagsumite ng aplikasyon para sa 2025 Rookie Draft. At kabilang sa mga naungunang pangalan, ang outside hitter at UAAP star mula sa National University na si Bella Belen. Ang mga detalye sa report na ito. Pinangalanan na ng Premier Volleyball League o PVL ang paunang listahan ng 16 aplikante para sa 2025 Rookie Draft na gaganapin ng combined sa May 30 hanggang 31 sa Paco Arena. Nangunguna sa listahan si Bella Belen ng National University na inaasahang mapipili sa unang bahagi ng draft kung siya ay magpapatuloy at hindi aatras. Ang Capital One ang may pinakamalaking pagkakataon na makuha si Belen na sinundan ng Galleries, Farm Fresh at NX LED. Kasama ni Belen ang kanyang mga kakampi sa NU na sina Sheena Turing at Erin Pangilinan. Mataas ang representasyon ng UAAP sa draft, kabilang ang mga manlalaro mula Adamson na sina Ann Nikki, Aisha Huegos, Julea Don Lopena, Aliyah Marce, May Jenalyn Roque at Kaylin Villegas. Ang mga mula Ateneo na sina Alexis Miner at Lian de Guzman, Lasal na sina Alea Malaluan, Baby Jane Soreno, Juliana Tolentino at Jessa Odiales. FEU na sina Jean Asis, Chenny Tagaod, Ann Monares at Laika Bautista, UST na sina Pia Abu at Rene Pinafiel, UE na si Riza Nogales at UP na si Nika Celis. Kabilang din sa aplikante si Angela Jackson, dating manlalaro ng UP Integrated School na pinakabata sa pool sa edad na 20 at magto-21 pa lamang sa Hunyo. Mayroon ding Phil Foreign na talents gaya ni na Alohi Robbins Hardy at Tia Andaya mula sa Central Washington University. Pansamantala pa lang ang listahan at maaaring magbago depende sa resulta ng mga qualifying stage at pagkumpleto ng mga dokumentong kinakailangan. Wala pang anunsyo hinggil sa petsa ng actual na draft. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aming pagbabalik, NCR naunguna sa pagbubukas ng 2025 Balarong Pambansa sa Ilocos Norte. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mamamahayag at dalawang kasabwat nito dinampot sa iligal na pagbebenta ng mga armas. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump dismayado at tinawag na baliw si Russian President Putin tungkol sa isinasagawa nitong pag-atake sa Ukraine. Sa Showbiz Spotted, Demi Lovato ikinasal na sa singer-songwriter na si Jordan Lutz. At sa Hoy Bawal Yan, parusa sa trip cutting. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagbabalik po ang MBC TV Network News. Pansamantala po muna tayong nawala sa ere kanina dahil po sa lindol na ating naranasan dito po sa loob ng ating studio at malamang po sa Pasay City at mga karatig po na lungsod. At ang mga detalye pa ihahatid namin sa inyo as soon as makuha po natin ang mga detalyeng yan. Samantala, dinampot naman ng mga otoridad ang isang mamamahayag at dalawa nitong kasabwat sa kasong iligal na pagbebenta ng mga high caliber na armas. Hinala naman ng kapulisan, posibleng may iba pang mas malaking tao sa likod ng kanilang grupo. Ang buong detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miski ang estado ng Southern Police District ang tatlong katao kabilang ang isang kawani ng media dahil sa pagbebenta ng mga illegal na armas. Dinampot o dahil sa illegal na pagbebenta ng mga baril. Dinampot ng mga operatiba ang mga suspect sa isang bypass operation sa Kalayaan Street, Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City, 9 p.m. kahapon. Sa press conference sa headquarters ng SPD sa Port Bonifacio sa Taguig City, sinabi ni NCR Director Police Major General Anthony
ni Abirin na isang buwang minanmana ng grupo ng mamamahayag. Kabilang sa na-recover sa operasyon ng sophisticado o high-powered na armas kagaya ng 3 baby Armalite at isang Glock pistol, mga magazine at bala, mga ID, lisensya para sa pagmamayari at pagbibitbit ng baril at 2 sasakyan. Sinabi ni Abirin na may supplier ang grupo mula sa Cavite at ginagawa yung operasyon dito sa Metro Manila, maging sa Region 4A, pero posibleng umaabot din daw yan sa iba pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi rin sila inaalis yung posibilidad na may mga tao pang nagpapatakbo sa grupo, kaya malakas yung loob na mag-operate. Pakinggan natin si Director Abdin. Lumalabas na assessment natin is of course is parang talagang talagang may contact silang manufacturer or what, importer, or we cannot discount the possibilities na galing nga. Kasi bago po siya, walang gasgas. So meaning, galing sa isang talaga. Paggawa. Sa kaparehong press con, sinabi ni SPD Director Brigadier General Joseph Arguelles na posibleng mga high-profile din yung mga kliyente ng grupo, kasabay naman ang pagsiguro na walang mangyayaring cover-up. Ito rin daw na tingin pala ng isa sa mga suspect yung natalong kandidato sa pagkakonsyal naman sa Makati sa nagdaang 2025 midterm election. Pakinggan natin ng SPD Director. Walang nagmamanufacture ng baril sa Cavite. But there will be a possibility ng mga importer kasi merong mga coastal areas din yun. They cannot run a group like this na sila-sila lang. Merong malamang na may nagpapatakbo sa kanila. Iniimbestigahan na kung lisensado ba yung lahat ng armas at kung nagamit ang mga ito sa krimen. Mula dito sa labas ng Pasay City Hall na nagsisibalikan na yung mga kawani ng LGU sa loob ng establishmento matapos umuga yung may kalakasang pagganig. Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Nakatakda namang dagdagan ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga biyahe ng RoRo sa Amandayan Port sa Samar bilang tugon sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ito'y upang tiyakin na hindi gaanong maaantala ang biyahe ng mga sasakyang apektado ng ipinataw na weight limit sa tulay. Magbabalita si Kyle Bulyas. Pinag-aaralan ngayon ng Philippine Ports Authority ang pagdaragdag ng mga bumabiyaheng RoRo sa Amandayehan Port sa Basay, Samar. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang Amandayehan Port ang pinakamalapit at may pinakamaiksing biyahe ngayon patungong Tacloban. Pero sa kasalukuyan, hindi pa handa ang mga pasilidad ng naturang pantalan para maakomoda ang mas maraming mga sasakyan na hindi maaaring makatawid sa San Juanico Bridge dahil sa umiiral na weight limit. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 RoRo na bumabiyahe na kayang magsakay ng hanggang sa 200 sasakyan kada araw. Well, sa ngayon po, Ka-Jerry, ang report po sa atin ng Office of Civil Defense doon sa area, araw-araw po umaabot po sa 1,400 na truck. Ang pinag-uusapan lamang po natin truck, hindi po yung light vessels. Light vehicles po. Nasa 1,400 po daw. Dami pala. Araw-araw. Inaasahan din aniyan na ngayong linggo ay madadagdagan pa ng 2 vessel ang bumabiyahe sa Amandayehan Port. Sabi ni Dizon, ang lokal na pamahalaan ng Basay ang namamahala sa pantalan pero plano na itong i-turn over sa PPA. Lain itong palawakin pa ang operasyon ng Amandayehan at dagdagan ng mga rampa nito upang maakomoda ang mas malalaking RoRo. Matatanda ang nagpatupad ng weight limit na 3 tons sa San Juanico Bridge dahil sa kasalukuyang estado ng tulay. Ayon sa pamahalaan, kailangan ng sumailalim sa retrofitting works ang San Juanico upang matiyak ang integridad nito at kaligtasan ng publikong dumadaan dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang Day 1 ng No Contact Apprehension Policy, agad isinapubliko ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga nakapasok sa kanilang countdown.
ang top 20 traffic violations, ang mga naitalang paglabag at ang mga kaakibat nitong multa sa pagtutok ni Wina Hesoro. Sa muling pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy, magkano nga ba ang multang ipinapataw sa paglabag sa batas trapiko? Kabilang sa inilabas ng MMDA sa top 20 traffic violations at penalties ay ang nagmamanehong nakatsinelas lamang na may pinakamababang multang 100 pesos para sa first, second at third offense. 150 pesos naman ang multa para sa first, second at third offense sa illegal turning, maging ang mga nagmamanehong walang dala, maipakita o maisurrender na driver's license ay may multang 150 pesos para rin sa first, second at third offense. Habang may pinakamataas naman na multa ang unattended illegal part kung saan kailangang magbayad ng 2,000 pesos with impoundment para sa first, second at third offense at ang attended illegal park naman ay may multang 1,000 pesos. Sa mga nagmamaneho namang hindi gumagamit ng seatbelt ay may multang 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense at 5,000 pesos plus 1 week suspension para sa third offense. Samantala sa no crash helmet naman ay may multang 1,500 pesos para sa first offense, 3,000 pesos para sa second offense, 5,000 pesos para sa third offense at 10,000 pesos with confiscation sa fourth offense. Ilan lamang iyan sa mga traffic violations at penalties na ipinatutupad ng MMDA. Muling paalala ng MMDA sa publiko na sumunod sa batas trapiko at pairali ng disiplina sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kaugnay ng naranasang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong tanghali, nasa linya na natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang tanghali po. Si Yuel at Karen po ito sa DZRH TV. Go ahead po, Director Bacolcol, sir. So kanina meron tayong at 12:17 p.m. meron tayong lindol. Yung magnitude nito is 5.1 and epicenter is located at 24 kilometers north 84 west of General Nakar in Quezon. And medyo mababaw yung lindol, nasa 6 kilometers lamang, kaya it was felt around Quezon and Metro Manila, Laguna. And we expect aftershocks. We also expect damages. So far, may isa na tayong aftershock na naitala and ito ay magnitude 3.6. Sa mga susunod na oras po ba, Director Bacolcol, sir, may aasahan pa po tayong malalakas na aftershocks? Usually, aftershocks would be 1 degree lower than the main shock. So if our main shock is 5.1, we would expect aftershocks at around 4. So we would expect aftershocks in the next few hours, or sometimes it would even take us, would last for several days or several weeks. Opo. Sa initial na pag-monitoring ho natin, Director, ano-ano pong mga lugar sa Metro Manila at karatig lugar yung nakaramdam po ng malakas na intensity? So far, ang kuha pa natin na information officially is in Taguig, intensity 2. But again, it was felt also in Quezon City. So right now, kumukuha pa tayo ng additional information kung ano yung mga intensities na naramdaman sa bawat lugar sa Metro Manila. Alright. Maraming salamat po sa update at ingat po kayo, FIVOX Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Sa iba pang mga balita, absolutely crazy. Yan na lamang ang naging komento ni United States President Donald Trump hinggil sa umano'y labis at unwarranted na pag-atake ng Russia sa Ukraine nitong nagdaang weekend. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Matapos sa mga naging marahas na pag-atake ng Russia sa Kiev, capital ng Ukraine nitong weekends, kung saan 12 katao ang nasawi, sumagot na si United States President Donald Trump at tinawag pang baliw si Russian President Vladimir Putin. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Anya, hindi ito masaya sa mga naging hakbang ng Russia, gayong
pinapatay umano nito ang maraming inosente. Dahil dito, pinag-iisipan umano ng kampo ni Trump na magpataw muli ng mas marami pang sanctions laban sa Russia kung magpapatuloy ang mga naturang pag-atake. Samantala, itinanggi naman ni French President Emmanuel Macron ang mga haka-haka ng netizens kaugnay ng isang viral video kung saan may kitang tila itinulak ng kanyang asawang si Bridget ang kanyang muka matapos silang lumapag para sa isang pagbisita sa Vietnam. Ayon kay Macron, nagbibiroan lamang daw umano ang dalawa at hindi ito nag-aaway base sa mga kumakalat na chismis sa social media. Anya, ito na raw ang ikatlong pagkakataon ngayong buwan na naging target ito ng disinformation na hinihinalang bahagi ng isang kampanya laban sa kanya ng kalaban, lalo na't muling umaarangkada ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ang pagbisita ni Macron sa Vietnam ay para bumuo ng matibay na ugnayan, gayon din pag-usapan ng kalakalan dahilan ng umiira na reciprocal tariffs ni US President Donald Trump. Sa iba pang balita, muling ginanap sa Gloucestershire, England ang taunang cheese rolling contest kung saan nagpapagulong ang mga kalahok sa isang bundok upang maunang makuha ang cheese wheel na kasabay ring pinagugulong. May taas ang naturang bundok o Cooper's Hill ng 591 foot habang ang naturang cheese naman ay may bigat na 3 kilo. May mga nagsasabi na isa raw umano itong fertility ritual habang may iba naman na ito raw ay isang pagan festival na siyang hindi pa rin tukoy hanggang sa ngayon. Ayon sa mga otoridad, wala namang napaulat na sugatan o injury mula sa nasabing kompetisyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas sa bahagyang paghina ng Intertropical Convergence Zone, mas maliwalas na panahon ang sasalubong sa ating ngayong Martes at sa susunod na 2 araw. Pero asahan pa rin ang mga pagulan sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Palawan, habang magiging maulap naman sa rest of Mindanao. Easterlies naman ang nagdadala ng mainit na tanghali dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa maliban sa Batanes at Babuyan Islands kung saan may pag-ulang dulot ng frontal system. Ito po ang salubungan o boundary ng mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko at malamig na hangin mula naman sa Hilaga. Sa heat index forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamatinding init sa Dagupan, Pangasinan, kaya iwasan pa rin lumabas ngayong tanghali. Tinataya rin na simula sa Biyernes ay bubugso na ang southwesterly wind flow. Hudyat na ilang tulog na lang ay papasok ng habagat season o panahon ng tagulan. Samantala, bilang uso na naman ng hulihan sa kalsada, muling nagpaalala ang MMDA sa pagsunod sa mga batas trapiko at kabilang dito ang pagsunod sa road signages. Pero alam niyo ba na may ilang road signs sa ibang bansa na kakaiba at medyo magpapakamot ng iyong ulo? Numero 1 dito ang Deaf Cat Crossing na ginawa para sa paboritong tawiran ng isang bingi na fur baby sa South Holland sa the Netherlands. Sa United Arab Emirates, ipinagtataka rin ng medyo malabong road sign na beware of road surprises. Kung anong sorpresa man ito o kung paano natin ito dapat paghandaan, yan ang hindi natin alam. Habang sa Brentwood, United Kingdom, may isang road sign na nag-alamarites dahil tinuturo nito at naka-highlight pa ang direksyon papunta sa kanilang secret nuclear bunker. Iba-ibang road signs natin depende sa kultura at konteksto ng lugar kung saan ito makikita. Mapa Pilipinas man o hindi, isa lang ang malinaw. Kung gusto mong manatiling ligtas, ugaliing sumunod sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa sa pinakaminahal na classic hugot anthem ng mga OPM fans ang kantang Torete. At bilang bahagi ng ika-25 anibersaryo ng naturang hit song, isang libreng concert ang inihandog ng bandang Moonstar 88 para sa kanilang mga tagahanga. Ang all-out performance ng grupo kasama ang kanilang fans, panoorin sa Showbiz Report na ito. Isa na siguro sa unang kanta na tinugtog ng mga beginners sa gitara at inawit sa kahit saang karaoke sessions ang kantang Torete. Kaya walang duda na ang classic hit song ng bandang Moonstar 88 ay umabot na ng 25 taon. Sa 25th anniversary ng kanta, naghandog ng libreng concert tribute para sa kanilang fans ang banda nitong Sabado sa Eaton Centuries Walk, Quezon City. Sa pangunguna ng vocalist at gitarista na si Meish Baay, drummer na si Bon Sunyang at lead guitarist na si Herbert Hernandez, muling binuhay ng banda ang mga awit na tumatak na sa puso ng mga Pinoy, lalo na ang kantang marami ang nakarelate, ang Torete.
Malaki naman ang pasasalamat ng banda sa suportang natanggap ng naturang awit mula sa Pinoy fans. Well, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Moonstar 88. Especially yung mga from the start pa lang, no, nakita namin na nagkaanak na sila, nagkaroon na ng pamilya, na nagiging fan din. So we appreciate that. Sobrang kami natutuwa. Sobrang grateful kami doon. Pagdating naman sa kung ano nga ba ang sikreto sa paglikha ng isang timeless song. Pag nakita niyo yung mga behind sa songs namin, magugulat kayo na malulupit. And we're just here na kami yung vessel ng simpleng kanta, simpleng lyrics. Pero tingin ko, it's more than anong nag-differentiate. Tingin ko lang, sa sobrang tagal namin, na gawa lang kami ng gawa ng kanta. Alam mo yun, sa 50 namin ginawang songs, at least may mga 1, 2, 3 na napipick up. So, it's really the numbers. Maliban sa Moonstar 88, libreng all-out performance din ang hatid ng bandang The Better Days at Hey June. At sa ilan ngang fans na nakapanayam natin, ibinahagi rin nila ang kanilang journey sa paghanga sa banda at sa kantang Torete. Their music really speaks to me. Tas, it's puro vibes. Since high school, fan na kami ng Moonstar 88. Kasi mga friends namin, may silang mag-gitara, pero syempre kami puro kanta lang. Ayun. Syempre sobrang saya, tapos free admission pa, no age limit, so na-excite kami kasi pwede namin isama yung anak namin. Tapos nakaka-relate kami sa mga songs kasi ever since talaga fan na kami ng Moonstar 88. Sa huli, nag-iwan ng mensahe ang Moonstar 88 sa kanilang mga tagahanga na patuloy sa pagtangkilik sa kanilang mga awit at inimitahan nga na abangan ng kanilang upcoming song and international tour. Sana abangan nila yung mga gagawin pa namin, especially the US tour. So hopefully sana nabanggit nyo. And we're writing new songs also. Writing new songs, hopefully. Ma-release namin after. Matatandaan na unang narinig ang Torete sa Popcorn album na inilabas noong 2000 at hanggang ngayon ay walang kupas pa rin itong inaawit. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ng ating showbiz angel, ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagluluksa ang entertainment industry at mga taghanga sa pagpanaw ng isa sa mga itinuturing na haligi ng OPM na si Ka Freddy Aguilar. Sa ulat ni RH5 Val Gonzalez, kanyang nakumpirma mula sa singer na si Anthony Castelo na binawian ng buhay ang Filipino folk legend kaninang alauna ng madaling araw sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Sa huling sandali ni Ka Freddy, kapiling anya nito ang kanyang pamilya at assistant na si Ka Nelson. Bilang pagsunod naman sa Islamic rites, susundin anya ang tradisyon na agarang paglilibing sa yumaong Muslim. Sa kanyang higit 5 dekadang karera, kilala si Ka Freddy sa kanyang hit song Anak na naisalin sa iba't ibang lengguwahe at bumenta ng 33 million copies worldwide. Habang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinalaga din itong Commissioner ng National Commission for Culture and the Arts at dati rin itong nagsilbing National Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas. Pumanaw si Ka Freddy sa edad na 72. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado ang isang lalaki sa tangkang pamamaril sa isang kagawad sa Davao City. Ang biktima, maswerteng nakaligtas matapos pumalya ang baril. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki matapos tangkaing barilin ang isang barangay kagawad sa Purok 13, Tibungco, Davao City. Bandang alas 6 ng umaga kahapon, Mayo 26, 2025. Kinilala ang suspect na si Richie, 37 anyos, construction worker at residente ng Purok 9, Phase 3, Panuntungan, Tibungco, Davao City. Ang biktima naman ay isang 56 anyos barangay kagawad na nakatira din sa Purok 13, Tibungco. Ayon sa paunang investigasyon, habang papasok na sana sa kanyang
sasakyan ng biktima, bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran ng suspek at tinutukan siya ng baril. Pinalad ang biktima dahil nag-jam ang baril. Nang kalabitin ito ng suspek, hindi pa rito natapos ang tangka, agad bumunot ang suspek ng isa pang baril. Ngunit naagaw ito ng biktima sa tulong ng kanyang anak na si Kirby. Nagkaroon ng komosyon at sa gitna ng pagipagbuno ay pumutok ang 45 caliber pistol ngunit walang tinamaan. Dumating agad ang mga responding pulis at naaresto ang suspek. Nakuha mula sa kanyang posisyon ang dalawang baril, isang 38 caliber revolver na may 6 na bala at isang 45 caliber pistol na may 5 bala. Napag-alaman mula kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon na may utang ang suspek sa biktimang kagawad kaya gusto niya itong patayin. Kasong attempted murder ang isinampa laban sa suspek na kasalukuyan na sa kustodiya ng mga otoridad sa Bunawan Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga naaresto kinilala na si Roland Kaduhada ng Manville Royal Subdivision, Barangay Tangob, lungsod ng Bacolod na nakuha sa kanya ang mahigit 436,000 pesos na marijuana o dried marijuana at 10 gramo ng umano'y shabu na more or less 68,000 pesos. Nahuli din sina Friends Tan, 25 anyos, residente ng Purok Mahimulaton, Barangay Banago, at Ryan Cristan Aluba, 25, residente ng Purok San Sebastian, Barangay Sumag ng nasabing lungsod. Ayon kay City Drug Enforcement Unit Chief, Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, ang matagal ng sinubaybayan ng mga otoridad ang kilos ng mga suspect dahil sa kanilang illegal na gawain. Detinado sa ngayon ang nasabing mga suspect sa Police Station 8 ng Bacolod City Police Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbubukas at pagsisimula ng mga events sa 2025 palarong bansa noong Lunes, agad nagpakitang gilas ang mga delegado mula sa National Capital Region. Nauna kasi ang NCR medal tally na sinundan naman ng Calabarzon. Para sa detalye, narito ang aking report. Namayagbag ang mga atleta mula sa National Capital Region o NCR sa pagbubukas ng 2025 palarong pambansa noong Lunes sa Ilocos Norte. Ang NCR na ilang beses nang naging kabuuang kampyon ang kasalukuyang nangunguna sa medal tally sa 19-region multi-sports event na tumatampok sa mga pinakamahuhusay na atleta mula elementarya at sekundarya. Sa kasalukuyan may 13 gold medals na ang NCR, kasama ang 8 pilak at 3 tanso. Hindi naman nagpapahuli ang Region 4A Calabarzon na nasa ikalawang pwesto na may 11 golds, 9 silvers at 6 na tanso. Umarangkada ang NCR dahil sa gintong medalya mula sa gymnastics, kung saan nagbagi ito ng kabuuang 8 ginto sa unang araw ng palaro sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag. Sa elementary boys, nagbagi ang NCR sa 4 na event: Cluster 1 horizontal bar, vaulting table, floor exercise, at Cluster 2 Team Championship. Nanguna si Arman Hernandez ng Don Carlos Village Elementary School na may 4 na gintong medalya matapos magbagi sa horizontal bar, vaulting table, floor exercise, at sa team event kasama si Dean Gungob at Keith Gungob. Sa athletics, nakadagdag ng 2 ginto ang NCR nang magwagi si Chris Ivan Domingo ng Malabon sa elementary boys 400-meter event. Tatagal ang 2024 palarong pambansa hanggang June 2, araw ng Lunes. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, update lang po muna sa naranasang lindol sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong tanghali ay tigil operasyon muna ang tren ng LRT2 habang kanina ay nagpatupad din ng tigil operasyon ng LRT1. Pero as of 1 p.m. ngayon ay tuloy na ang operasyon ng tren. Sa huling update na nakalap natin sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mula magnitude 5.1 ay ibinaba sa magnitude 4.6 ang lindol. 10 kilometro ang lalim na ang epicenter po ay nasa General Nakar sa Quezon. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa Makati City, City of Manila, Marikina City, San Pedro City sa Laguna, Tanay sa Rizal.
Ang Intensity 3 naman ay naramdaman sa mga lungsod ng Navotas, Quezon City, Pasay City, City of San Juan, City of Taguig sa Giginto at City of Malolos sa probinsya ng Bulacan at sa City of Palayan sa Nueva Ecija, Mabalacat City, Pampanga, City of Angeles, City of Binyan, Laguna. Habang Intensity 2 naman ang naramdaman sa Caloocan City, Mandaluyong City, Parañaque City, Valenzuela City dito sa Metro Manila. Sa Bulacan, naramdaman ang Intensity 2 sa Obando at Cabiao sa Nueva Ecija. Pinag-iingat pa rin ho ng FIVOX. Ang nakausap natin kanina, si FIVOX Director Teresito Bacolcol, at yan ay posible pang masundan ng aftershocks. Kaya ingat pa rin ho sa ating mga kababayan sa babalaho na yan ng FIVOX. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.